Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng universe para sa mga Virgo. Unahin muna natin tong mystical card. Kung hindi ka man makaresonate sa tarot cards, may posibilidad na makaresonate ka dito sa mystical card o kaya sa angel number. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Virgo? Kinuha ko muna lahat ng cards mo. Itong crow ang nagsasabi na magiging wise ka na sa mga decisions mo at papahalagahan mo na yung sarili mo or mga sariling choices. Itong the hummingbird naman ang nagsasabi na yung mga pagkakamali mo sa nakaraan or nangyayari ngayon ay nire-release mo na. Kasi gusto mo na mag-concentrate sa mga bago mong sisimulan. Pangalawang card na ito na nagsasabi na gusto mong unahin yung priorities o kaya yung pahalagahan ang sarili. Itong Sweat Lodge naman ay ready ka na para simulan yung bagong chapter ng buhay mo. Nagkaroon na ng clarity at saka nagamit mo rin yung talas ng kutob mo. Kung ano talaga yung ipinapahiwatig ng universe sa'yo na dapat mong tahakin. Ito na yung bagong simula na merong balanse, kapayapaan, at saka mga bagong makikilala. At saka kapag meron tayong maling choices, tinutulungan pa rin tayo ng universe na para maitama ito. Kaya nga kung mapapansin mo may mga nauulit na sitwasyon kasi meron dapat itama. One. True love is coming. You deserve a slow love, uncomplicated, no rush, sure, stable, and consistent. You deserve that love. You deserve someone that's sure of you, that you're sure of. Ito yung matagal mo nang hinahangad na merong taong magpapahalaga sa iyo. You are the one who is about to bring wealth into your family. Yung yaman, hindi lang naman patungkol sa financial, kundi yung yaman na marami kang kaibigan or yaman patungkol sa love. Hahayaan ko lang yung cards kung ano ang malalaman natin na reading para sa mga Virgo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Justice, 8 of Cups, at the Strength. Dalawang cards na yung nagsasabi na pwedeng pareho kayo ng person mo or isa sa inyo ang nag-abandon na or ng ghost sa relasyon. Pero kahit ganito yung sitwasyon ay maninindigan ka para sa sarili mo. Karelasyon mo man ito or hindi, tingin mo ginamit ka lang. Sa career or negosyo, tingin mo unfair yung treatment o kaya yung magiging outcome. Kaya ang ilan sa inyo, naghanap ka ng bagong career o kaya negosyo. Pero ang advice ng cards, hindi naman agad-agad merong kasagutan yung mga pinaplano mo.
malaki yung potential mo at saka magaling kang makisama. Magagamit mo yon para matuto ka sa kapwa mo or kasamahan sa trabaho. Sa mga nasa relationship, itrato mo ng tama yung person mo. Huwag mong isipin na siya na ba talaga yung nakalaan para sa iyo. Iwasan yung paligoy-ligoy at mag-invest ka ng oras para sa kanya. At saka ang ilan sa inyo, bibigyan mo ng hustisya yung sarili mo. Ile-let go mo yung situation kasi tingin mo, hindi na to nakakabuti sa buhay mo. At ito pa yung mas magpapatatag sa iyo at mas magbibigay ng katotohanan at clarity. Kumbaga, positibo yung mangyayari. Ang ilang single, gusto mong makipagbalikan sa person mo. Pero isipin mo rin kung ano yung nagawa mong damage or kung ano yung naging dulot sa iyo ng past relationship. Itong Knight of Cups naman ang nagsasabi na matutupad mo na yung mga gusto mong magkaroon ng katuparan kasi wala nang hadlang pa. At saka freedom ito guys sa mga sitwasyon or bagay na gusto mo talagang gawin sa umpisa. At saka para sa ilang single, kung nakikitaan mo na hindi magandang behavior or red flag yung potential person, maging aware ka na, maging babala na sa iyo iyon. At saka para sa ilang single, iwasan yung pagiging mahiyain. Ang ilang single naman, meron kang potential person na nagustuhan noon na available na siya ngayon. At yung paggalang mo sa decision niya noon, natatandaan niya yon kung gaano ka kabuti sa kanya. Kaya huwag kang mabigla kung magme-message siya sa iyo na maging magkaibigan kayo or maging close. Ito naman yung next na mangyayari. 10 of Swords in reverse, 2 of Cups at the Lovers. Ano man ang sitwasyon na kinakaharap mo ay sinisikap mo na makasurvive. Meron kang katuwang, pwedeng family mo o kaya yung person mo or pwedeng boss o kaibigan na nakakaunawa sa iyo. Ang ilan sa inyo sa financial, nagkakaroon ka ng problema pero unti-unti ka nang nakakasurvive or nalalagpasan mo na. Lalo na't ang ilan sa inyo, alam mo na kung paano i-budget yung financial na meron ka dahil sa mga pinagdaraanan. At dalawang cards na yun nagsasabi niya na unti-unti ka nang nakaka-recover sa financial problems mo. Sa mga nasa relationship, itong mga cards na ito ay very positive. Na kung ang ilan sa inyo, nagkakaroon kayo ng problem ng person mo. Itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na magkakaroon na ng healing at saka may babalik na yung kapayapaan sa relasyon nyo. Kasi ang ilan nagkakaroon ng tampuhan. Ang nagiging problema sa relasyon nyo ng person mo, meron kayong hindi na pagkakasunduan. Pero ang ilan sa inyo, nagkakaayos din kayo ulit. Parang walang nangyari. Ang ilan na nasa relationship, nagkaroon ng betrayal ang relasyon nyo ng person mo. Nagkakaayos kayo ulit, nagkakaroon ng pag-uusap. Pinapapili mo yung person mo. Kasi base sa mga cards, ang gusto ng person mo yung malambing na person. Kaso lang, isa sa inyo napupunta yung atensyon sa mga responsibilidad kaya hindi na nabigyan ng pansin ang relationship. At itong 9 of Cups ay nagsasabi na anuman ang sitwasyon na kinakaharap mo, magkakaroon ng realization.
May mga positive na darating sa buhay pero hanggat maaari, i-share mo ito sa loved ones mo, hindi sa ibang tao. Sa mga single, very positive ito na mamimit mo yung potential person sa parties o kaya sa event, yung mga may pagsasalo-salo. Maigi yung iba't iba yung namimit mo para mabawasan yung hiya. At saka para makapag-decide ka rin sa sarili mo kung maikipagrelasyon ka ba or maging single na lang. Kasi malapit mo na ma-meet yung the one. Sa mga nasa relationship, kaya dapat mong i-celebrate yung tagumpay mo sa loved ones. Mas maigi na yon. Kasi para makaiwas ka sa trouble. May impluwensyahan ka kasi ng mga maling kaibigan. At yun yung simula na magkakaroon na ng pagtatalo sa inyo ng person mo. The Fool, Knight of Wands at Four of Swords. Ito naman yung magiging outcome ng situation. Ipinapakita rito na magkakaroon ng bagong simula at saka meron ding panghihinayang sa situation. Kasi nga ang ilan sa inyo, sa unang cards pa lang, pinakikita na yung pagkalito sa feelings or sa mga choices. Ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na sa kalusugan na meron kang illness. Ang iba nagpapahinga lang dahil sa poor health. Ang iba naman ay nagstay ka ng ilang araw or weeks sa hospital. Ang ilan sa inyo, puso yung may problem. Pero in general, nagkakaroon naman ng recovery or improvement kasi marunong kang sumunod. Ang ilan na nasa relationship, hindi naman kayo nagkahiwalay ng person mo. Pero ang gusto niya ay yung magkaroon kayo ng pag-uusap. Sa mga naunang card kasi, pinakita yung temporary na separation. At pinapakita na magkakaroon na ng mas maayos na relasyon kayo ng person mo. Ang problema lang, hindi mo makalimutan kung ano yung nangyari sa nakaraan. Ito yung dapat na i-open mo sa person mo kung hindi mo kaya siyang patawarin. Kasi sa second group of cards, merong betrayal. Sa naunang cards naman ay nagkaroon ng abandonment. Yung nawala na lang bigla yung person mo or meron siyang nagawa or nasabi. Para naman sa mga single, ay ito muna yung alamin natin. Six of Cups. Ang ibig sabihin nito na kahit meron mang bumalik na past person or kaya kakilala sa buhay mo, ay desidido ka na magkaroon ng improvement ang buhay mo sa future. Lalo na't ang tingin mo, yung nagawa mong tagumpay sa nakaraan ay kulang pa. Kaya mas lalo kang magsusumikap para mas lalong mapabuti yung future mo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na merong potential person ka makikilala. Ipapakita niya sa iyo yung totoong intention niya. Ang problema lang, hindi ka ready para magbigay ng atensyon sa potential person. Wala kang problema sa kanya pero gusto mo munang ayusin ang sarili mo. Ito naman yung last card na bottom of the deck. Ang ibig sabihin nito, meron kang bagong venture o kaya makikipagsapalaran ka. Ito yung magdadala sa'yo ng tagumpay sa hinaharap sa future. Magkakaroon ka ng tamang desisyon at saka biglaan na desisyon. Pero alam mo na kung paano ito harapin ng positibo.